So, anong pinapangako ni Honorable Pamela Jo Bondi? I will not do it. Hindi ko gagawin yung mga ganyan. Diretso. You stop the disparate treatment of Americans on the basis of religious faith? Yes, Senator. Will you stop the deliberate persecution of pro-life Americans for nothing more than their pro-life beliefs? Yes, Senator. Will you ensure that nothing like the Mark Houck case happens again, that Americans do not have SWAT teams arriving on their front doors with armed weapons to terrorize their children and their spouses, only in the end, of course, to have the case lost because there was nothing to it? Will you put an end to that kind of deliberate intimidation? Anong ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy? Di ba ganun din? Pinasok yung bahay niya. Ang pinakamatindi, sabi ko nga sa inyo, matindi rin nangyari sa Amerika. Putang ina, mas matindi nangyari dito sa Pilipinas. 16 days. Yung unang sugod nila, may namatay sa Katkitbog. Pangalawang sugod nila, may namatay ulit. Diyan sa mismong sentral. 16 days silang nagpunta dyan, naghukay, nanira, isimbahan, binaboy. Tragis yan. Sige. Of the good American citizens on the basis of their religious beliefs. Yes, Senator. I'm glad to hear you say that because we need it. We need it. Ms. Bondi, we need a new chapter at the Justice Department, and we need it quickly. And I'm glad you're committed to it. Now, I also have heard you've been asked about your comment that you thought that in some cases we need to investigate the investigators, the ones who were bad. Yun lang, pucha yan. We need to investigate the investigators. Ayun na. So, makikiisa ka ba sa pag-iimbestiga natin sa mga dating investigador? Utang ina, patay kayo ngayon. Yari kayo ngayon. You know, I have to say, I'm glad to hear you stand by that. We need to do that. You need to do that. And I'll give you another example. Ayan mag-iimbestiga sila. Nako, patay kayo, putargis kayo. Yari kayo dun. La Luz del Mundo, Mexican mega church din boss, kinulong sa US dahil lumakas ang simbahan nila sa Amerika. Eksaktamente. Pastor Apollo Kibuloy, palakas ng palakas yung simbahan nila. Pag bumababa si Pastor Apollo Kibuloy, may sariling eroplano, sinusundo ng magagarang sasakyan. Tapos kasama lahat ng delegasyon, concert dito. Concert dyan, gawain dito, gawain dyan. Pinalaganap niya yung kanyang simbahan. Tapos anong ginawa nila? Pigilan natin siyang makabalik sa Amerika, mga boss. Pigilan natin. Anong gawin natin? Kasuhan natin ng marami para hindi na siya makapangaral dito. Pag di na siya nakapangaral dito sa Amerika, hindi na yan makakuha ng mga miyembro. Hindi na yan makakuha ng mga masisira na yung simbahan nila dito. Yung mga fundraisers nila dito, hindi natatangkilikin kasi tax-free yan eh. Yun talaga ang nila. Kasi napakagaling talaga ng KOJC mag-raise ng funds. Yun lang talaga ang nila eh. So wag na natin pabalikin dito yung bugbugin ng kaso yan para hindi na yung bumalik sa Pilipinas. Matakot kasi pag pumunta rito yun, narestuhin natin. Dami niyang kaso eh. O anong nangyari? Wala na si Pastor Apollo Kibuloy. Ang tagal nang hindi nakakapunta ng Amerika. Since kailan pa? Since 2018, hindi na siya nakakapunta ng Amerika. Since 2018, hindi na siya nakakapangaral sa Amerika. Anong nangyari sa simbahan sa Amerika, KLC sa Amerika? Dumami, nandumami. Akala nila kaya nilang sirain ng KOJC. Pagka sinira na nila si Pastor Apollo Kibuloy, akala nila yung KOJC lulubog kasama nung paglubog niya. Hindi, mga bossing, yung KOJC mas lalong ginanahan. Palaki ng palaki ang mga kongregasyon, ang mga simbahan, KLCs dyan sa Amerika. Yung gawain dyan sa Amerika, palaki ng palaki, kahit na hindi pa nagpupunta doon si Pastor Apollo Kibuloy. Palakpakan. Same pattern mga bossing. So ngayon sa Pilipinas, ganun din. Kasi pati yung mga assets sa Amerika, hinold eh. Para hindi na sila, alam mo yun, hindi sila makakilos. Kumbaga pinatay yung kanilang gripo para hindi sila hindi sila makapaglaba. Ganun din sa Pilipinas. Akala nila, when they freeze yung assets ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Pilipinas,
hihinto na ang gawain. Hihinto na paglago ng simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy dito. Nagkakamali sila. Hindi nga nila napahinto eh. Ang daming mga OFW ngayon. Ang daming mga non-believers dati na bilib sa mga sa mga kingdom citizens. Bakit? Dahil nakita nila na-expose social media, sa media, gaano sila kababait. Sabi ni Defender Sosa, akala nila magkakawatak-watak ang KOJC. O baliktad ang nangyari. Mas lalong dumami, mas lalong nanliwanagan, mas lalong naging matibay. Ganon din ang ginagawa nila dito sa Pilipinas. Habang dinudurog nila mga Bel Aguilar. Salamat kaayo, Mr. Chair. Good morning from Seattle, Washington. Pang coffee mo, buti naman. Salamat naman, magpapakapi pa. Diyos mio, ang hirap ng buhay ngayon. Thank you very much sa mga nagpapakape dyan. Ha? So, ganon mga bossing. Sabi ni wow, ang galing ni Boss Dadag paliwanag. Tahimik ang lahat. Siyempre, ako lang may hawak ng mic eh. Pero ganon yan mga bossing. Ganon ang nangyari dyan. Spikenard, 2018, na-detain si Pastor sa Hawaii. Sunog ang Hawaii. 2020, ni-raid ang compound sa LA. May sunog sa LA. Mamaya pupunta tayo dyan. Unya. Relax ka lang, Spider. Baka init ka naman masyado eh. Para ka naman, gusto mo, bari lang kagad eh. Kalmado ka lang. Relax ka lang dyan. Upo ka lang dyan. Inom ka ng kape. Maaga pa dyan. Kalma ka lang. Ikaw naman, Defenders of the Sun, mga pusa, alagaan mo muna. Himas-himasin mo. Kalma lang. Papunta tayo dyan. Diretso. I'm sure you've read about this memo, which I now hold in my hands. This memo that was developed by the FBI field office in Richmond, Virginia, 23rd January 2023, targeting Catholic parishes for spying. Targeted Catholic parishes for spying. Ano pa? For recruitment of infiltrators. Recruitment of infiltrators. Anong ibig sabihin nun? Nagre-recruit sila ng mga tao sa simbahan na yun na babaliktad. Meron pa nga sila daw isang piloto ba yun na Spikenard? Piloto ba yun? Niligaw-ligawan pa nila hanggang naging jowa nila. Isa rin yun sa mga bumaliktad. Di ba? Ano ba yun? Junard? Yung isang piloto pa yun, niligaw-ligawan nila hanggang sa nakuha nila. Nung nakuha nila, napabaliktad nila against Pastor. Kasama rin yun. Di ba ganon ang ginagawa nila? And for recruitment of infiltrators. They are recruiting people from the inside para backstabin, para maging mga informants nila sa loob. And what's gonna happen? Pangangakuan nila yan ng kung ano-ano. Kayo ang magiging ganito. Ganito ang mangyayari sa inyo. Patay kayo. Akala nila si Pastor Apollo Kibuloy mapapatumba nila. Hindi. Pucha, sabi ni Pastor, hindi. Mag-hire ako, magtitinda kami ng maraming mga produkto dyan sa Amerika para ma-sustain namin yung mga abogado namin. Lalabang kami sa inyo hanggang dulo. Hindi totoo yan. Lahat ng mga paratang nyo sa akin. So anong ginawa ng mga taga-KOJC? Napakasisipag nila mag-raise ng funds para may pambayad sila ng abogado. Para may pang-paaral sila ng mga abogado sa mga taga-kingdom citizens. Mapakain yung mga kingdom citizens. Doon napupunta. At saka pangkawang gawa. Pagka, sabi nga nila nasisilip nyo lang yung aming pagtitinda Nasisilip nyo lang yung aming pagfa-fundraising. Alam nyo ba? O inaalam nyo man lang ba kung saan napupunta yung mga pera na yan? Napupunta ba yung pera na yan sa akin? Hindi. Napupunta yung pera na yan saan? Saan namin nilalaan yan? Sa pagkakawang gawa. Pag may bagyo, kawang gawa. Cleanup drive. Tree planting. Lahat yan nakikinabang. Pati NTF-ELCAC. Tinatanong nyo kung ba't kami nagtitinda. Ayun ang pinagkakabalaan namin.
Kung kami lang yung sarili namin, yung KOJC, kaya namin mabuhay. 3 years, hindi kami kumilos, mabubuhay kami. Ganun ang ano ni Pastor Apollo Kibuloy. Gusto niyang i-apply yun sa buong Pilipinas eh. Mantakin mo 3 years ha. Sabi nga nila, 3 years, stop tayo lahat ng gawain natin. 3 years, hindi tayo magugutom. 3 years, gabi-gabi, araw-araw, may pagkain, mayroon kanin, lahat. Makakain tayo. 3 years. Ganun yung preparation nila. Kaya ngayon yung sinasabi niya na kaya kong gawin yun sa Pilipinas, tanga-tanga tong Department of Agriculture eh. O kung ako ang mananalo, kung halimbawa, kung ibadya ng Panginoon, maging presidente pa ako ng Pilipinas eh. Swerte nyo, kaya ko kayong pakainin sa loob ng 3 taon. Bakit? Nagawa ko na yung simbahan ko eh. Ganyan kalawak yung ano namin, ganyan kalalim yung pondo namin sa simbahan. Kumbaga kung kami, buhay kami. Buhay na buhay kami. Wala na nga kayong makain, kami kumakain pa eh. Ganun kami ka-self-sufficient. 3 years, hindi kami kikilos, hindi kami magtitinda, hindi kami gaganap. Wala kaming gawain, 3 years. Patatambay lang kami. O makakakain kami ng 3 taon. Kasi nga, doon binuo ni Pastor Kibuloy yung kanyang simbahan. Di ba? Kaya niyang gawin sa Pilipinas. Mantakin mo sa Pilipinas. So sabi niya, nagawa ko sa akin eh. Ba't hindi ko magagawa rito? Nagawa ko sa akin. Alam mo kung bakit ko nagawa sa akin? Zero corruption. Walang magnanakaw. Wala kahit isang kusing. Alam nyo ba, one time, yung si Wang Zilian, yung ambassador ng China, nagbigay ng 14 million sa Kingdom of Jesus Christ. Nagbigay ng ayuda, 14 million. Anong ginawa? Ng Kingdom of Jesus Christ? Pinagbibili ng mga bigas. Pinamigay. Tapos, bumalik kay Wang Zilian. Resibo. Gulat si Wang Zilian. Sabi niya, what's this? Resibo yan. Ching chang chung. Chong lang po lang. Yan ang resibo. Pinilang niya. 14 million. Pucha yan, ang tagal ko nang nagbibigay sa gobyerno na to. Ang dami ko ng gobyernong pinagbigyan. Hindi lang gobyerno ng Pilipinas, pati gobyerno ng ibang lugar. Pero dito sa Pilipinas, ang dami ko nang binigyan ng pera dito. Milyon-milyon na. Milyon na yung pinamigay kong pera dito sa inyo. Walang bumalik sa akin kahit isang resibo. Pucha, antindi mo, Pastor. Bumalik lahat ng resibo from kung saan dinala yung donasyon na yun ha. Imaginein mo, donasyon na yun. Binilik pa nila yung resibo. Wala na sanang pakialam ng China. Binigay mo na eh. Touch move na eh. Pero hindi, sabi ni Pastor, hindi mo kami pwedeng sirain sa pera. Mapagkakatiwalaan mo kami dyan. Hindi ba? Yan yun. Walang liquidation by certification. Putragis yan. Mula piso hanggang sa huling piso, ibinigay nila yung resibo. Gulat na gulat si ambassador eh. Dahil dun sa ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo kung bakit? Zero corruption. Hindi ka na magnanakaw. Dapat ganun eh. Pag mayaman ka na, di ka na nagnanakaw. Mayaman ang simbahan nila eh. Ba't pa sila magnanakaw? Tsaka besides, anong nanakawin nila? Legit naman lahat ng mga businesses nila and lahat ng mga fundraisers nila, legit naman yan. Hindi katulad ng mga sa gobyerno. Yung mga Marcos, putakin na. Ang yayaman na niyan. Ang dami ng mga ginto niyan. Ang dami ng mga kayamanan niyan. Pero tinan mo ginagawa sa bayan Pilipinas, dinudurog, sinasaid, talaga naman. Tuyot na tuyot na. Diretso. I mean, the memo goes on and on and on about the FBI's plans to put assets into Catholic parishes, into choirs. Pati sa choir. Yung mga assets daw, ito na yung mga parang mga spy nila naitanim nila, tinatanim sa lahat, sa simbahan, sa mga choir. Sino yung mga nag-aano kay Pastor? Nagsusumbong kay Pastor? Mga pastoral daw. This is an unbelievable assault on Americans' First Amendment rights, and we only know of it because of a brave whistleblower who came forward and released it to us. And I will tell you, I have
never been misled and lied to like I was by the current Attorney General. O, tama, di ba? Defenders of the Sun. Nasaan yung mga traidor sa inyo? Nasa choir. Sabi ko nga sa inyo, galing mismo dito sa American Senator na to. Lahat ng modus operandi, binanggit na nito ni Senator. Nangyari sa Amerika. Totoo hindi? Ayan o, sinasabi nyo. Ano sinasabi nyo mga gawa-gawa lang yan? Feeling nyo sikat kayo? Ayan o, sinabi na o. Nangyayari rin sa Pilipinas? Oo, nangyayari. And the now former FBI director, when they sat right where you're sitting now and told this committee, oh, we don't know anything about it. Oh, only one field office was involved. It was the single work of a single field office and a very few individuals. As it turns out, that's not true. Multiple field offices were involved. Multiple individuals were involved. Under your leadership, will you put a stop to the use of FBI or Department of Justice resources to try and recruit informants and spies? Nako po. Paano na yan? Wala na. Putol na. Putol na ang PC nyo. Wala na. Kung may natatanggap kayo, kayong mga whistleblower ko, no? Kayong mga nagsumbong sa mga simbahan sa kay Pastor Apollo Kibuloy, wala na. Mapuputol na PC nyo. Bakit? Ayan na, oh. Puputulin na ngayon. Paktay tayo dyan. Into Christian church. Ngayon sasabihin nyo, Boss Dada, siyempre didinay ng gobyerno natin yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Nakikita namin nangyayari ngayon. Mga sir, o tayo, nangyari sa Amerika. Sinasabi lang natin, nangyari to sa Amerika. Totoo yung story ni Pastor Apollo Kibuloy na tinitira siya sa Amerika. Na tinatrabaho siya sa Amerika. Dahil gustong ma-sequester lahat ng mga ari-arian nila doon. Lahat ng mga pinaghirapan nila, gusto nilang ma-sequester doon. O, ano nangyayari dito sa Pilipinas? Di ba ganyan din nangyayari sa Pilipinas? May rule of law pa ba nung si Tory dyan? Mantakin mo, nag-serve ka ng warrant of arrest ng ibang tao, tapos ibang address, tapos tumira ka doon ng 16 days, naghukay ka pa, sinaraduan mo yung simbahan, pinutol nyo yung tubig, puputulin nyo pa yung kuryente, pati mga CCTV pinagpuputol nyo. Kitang-kita sa mga live natin yun. Ilan libong pulis? 6,000 pulis. Walang 1,000 mahigit na SWAT. Libo na SAF. Ano nangyari? Kitang-kita mo. Diba kitang-kita mo kung anong nangyari nun? Katulad ba ng nangyayari sa Amerika? Katulad ba nung sinasabi nito ni Senator? Parang Bakit? Kasi DOJ, DILG, SWAT NBI. Diretso. Churches, or any church or house of worship in this country on the basis of nothing more than faith. Of course, Senator. Ayun nangako siya na wala nang mangyayaring ganyan. Poprotektahan na natin ngayon lahat ng mga bahay panambahan at ng mga people of faith. Sapul. Yari kayo ngayon. O kung nakikinig ngayon, Amanda, Risa Ontiveros. Kaya na Risa, wala na. Wala na, pucha yan, wala na. Wala na. Medyo, putol na ang PC. Bistado na. Under the leadership of Donald Trump, ang sabi ni Donald Trump, the problem with our country is we have a country, we are rich, we don't have God. Wala tayong Diyos. Nawalan na tayo ng Diyos. Pati mga simbahan, binababoy nyo na. Kaya ibabalik natin yan. Ibabalik natin yung mga salita ng Diyos mula sa batang isip pa lang. Babalik natin sa mga eskwelahan. Let me just say this. To our knowledge, no one who was involved in the writing
and performance, execution of this memo has been disciplined or fired. Will you conduct an investigation like you talked about, Ms. Bondi, that will get to the bottom of abuses like this? And to be clear, this is an outrageous abuse. It is an outrageous abuse. One of the worst abuses of Department of Justice and FBI authority in our history. Will you conduct an investigation to find out who signed off on this, who approved it, who advocated for it within the Department of Justice? Will you open... Ito yung lagi natin sinasabi, ha? Sa mga players dito sa Pilipinas, mga police, yung mga whistleblowers kuno, yung mga gumaganap sa tungko sa mga utos, ganito yan, ha? Yung mga official nyo, di ba yung sinasabi natin lagi, yung mga official dyan, yung mga posisyon, even the president na nakaupo, they come and go. Yung mga general nyo, aalis na, magre-retire na yan. Yung mga DILG secretary, mawawala na yan. Yung DOJ secretary, baka mamatay na yan. Yung presidente, baka kung ano rin mangyari dyan, baka hindi na huminga yan. I mean, lahat ng mga nasa posisyon na yan, napapalitan. Kayong mga bagong pulis, yari kayo. Pag nakasuwang kayo dito, it will stay. Sira ang buhay ninyo. Habang yung mga sinunod yung mga general, nag-retire na sila, puta, kumukuyakoy na sila, pataba-taba ako na lang sila, ang yayaman nila, kayo, nagkakaso pa. First Amendment of the Constitution protects churches by guaranteeing freedom of religion, which includes the right to practice one's religion without government interference. First Amendment yan, ha? So, ibig sabihin, freedom sa religion, freedom mong mag-samba-samba. Kahit anong gusto mong sambahin mo, basta wala kayong pakialam. Separation of church and the state. Parehas din, may ganyan din tayo dito. Pero violate yan. The same government na nagva-violate sa malayang pagpapahayag ngayon, sila yung nag-violate niyan dyan sa Davao City, sa KOJC. Yari kayo ngayon. Open the books on these abuses so that the American people can have confidence in their DOJ. Senator, and I think what you're talking about is the ultimate weaponization, what we've been discussing all day. If I am confirmed as Attorney General, one of the first things I will do, there'll be many, but I will personally read that memo, and if Mr. Patel is confirmed, discuss it with him right away. Fantastic. And will you work with this committee and our relevant subcommittees? I'm going to chair a subcommittee called the Crime and Terrorism Committee. We're going to do our own investigation. Patay kayo ngayon. Putang ina, mag-i-investiga ang Amerika. Yari. Patay kayo. Yari kayo. Yari kayo yung mga spy ng mga naging espiya. Yung mga naging espiya dyan, naging whistleblower, patay kayo. Hoy kambing! Hoy kambing, yung Nepalese na amoy kambing. Putangin na mo, yari ka. Baka ma-deport ka pa. Paktay kayo. Paktay kayo talaga. Yari kayo talaga kay Donald Trump. Nako po, sabi ko nga sa inyo. Everything is falling into place. Kailangan lang maging kalmado. O kita mo, naging kalmado ang KOJC. What's happening? Ginawa ng Diyos lahat ng ito. Ginawa ng Diyos lahat ng ito para Para may matutunan. May matutunan sino? Ang mga tayong mga Pilipino na tumutuligsa sa KOJC dati. Marami tayong natutunan. Actually, napahanga tayo sa kanila di ba? Kilala ba natin sila noon? Hindi. Alam lang natin noon, mga nagbibenta to, namamalimos. Yung pang sinasabi nyo, namamalimos. Wala naman namamalimos sa kanila. Di natin alam na ang tatalino pala nila, ang gaganda pala nila, ang babait pala nila. Yung may eskwelahan pala sila, yung eskwelahan pala nila 70% scholar. Tapos hindi lang members, kahit Muslim, kahit anong relihiyon mo, scholar ka. Ilan ang pinapakain nila? 45 kaban na bigas sa kada saing. Ang ang niluluto nila, ilan ang pinapakain nila? Lahat ng mga sikreto nalaman natin. Eto ngayon.
Eto ngayon, mga bossing. Eto ngayon. Nakakulong si Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Alam nyo ba kung bakit nakulong siya? Alam mo ba kung anong naisip niya? Kasi sabi niya, you have everything eh. Yung simbahan mo, nandiyan na lahat eh. Oo eh. Nasa iyo na lahat. Magandang simbahan, pera, isa na lang ang wala ka. Ano yun? Wala kang may kapangyarihan ka spiritual, may kapangyarihan ka sa financial, wala kang kapangyarihan saan? Sa gobyerno. Kaya ito yung naging push sa kanya. Wala naman sa isip ni Pastor talagang tumakbo sa gobyerno eh. Pero dahil sa nangyari na to, pinulitikan nyo ako. Kailangan ko na kayong pasukin sa arena ninyo. Yun ang maganda. So sabi, mayroon kang kapangyarihan spiritual, mayroon kang kapangyarihan sa pananalapi, wala kang kapangyarihan saan? Sa pamahalaan. Kaya ilalagay ka dyan at mananalo yan dahil iboboto natin yan. Dahil yan talaga ang dapat mangyari. Para lahat ng mga pagkakamali maitama, hindi na maulit ito sa kahit na kaninong simbahan. Yung mga pinaggagawa ng administrasyon na ito sa kanila, si Pastor Apollo Kibuloy ang pipigil para hindi na nila magawa. Saan? Iglesia ni Cristo, sa Katoliko, sa mga Sabadista, sa mga Jehovah's Witness, sa mga Mormon, sa mga Muslim, lahat. Ganun yan, mga bossing. Ganun yan. So, magkakandak ng investigation ang US. Good luck. Oh, yung mga nangyari dito, yung mga mag-retire na. Oh, nakuha na ng pera. Hindi kayo makapunta sa Amerika. Oh, bakit? Kasi po si Donald Trump ang presidente ron. Oo, yari kayo. Sabi nito, boss, na di ba may separation of church and state? Paano yung leader ng church na tatakbo sa politika? Di ba siya kasama doon? Meron talaga dapat. Pero sa tingin mo ba? ERFS TV, topic. Na respeto ba yung separation of church and state ni Pastor Apollo Kibuloy? Nirespeto ba? Di ba hindi? Di ba binaboy siya? Di ba pinakialaman siya? O so anong dapat niyang gawin? Kung pinulitika siya, edi dapat pumasok na siya sa politika para hindi na maulit yung pamumulitika sa mga religious organizations. Tama? Oh, ano? O ano ngayon? So meron na siyang spiritual power, financial power, magkakaroon pa siya ng political power. O di anong mangyayari? Makakasama ba yon sa atin? Makakasama ba ang Pastor Apollo Kibuloy sa atin? Bakit makakasama ang Pastor Apollo sa atin kung makakasama ang Pastor Apollo Kibuloy sa atin? Kasi para sa akin, hindi siya makakasama. Bakit? Hindi siya never naging masama sa simbahan KOJC niya. Wala yan. Wala ngang corruption. Zero corruption eh. Paano ka mapapasama sa zero corruption? Hindi ka mapapasama sa zero corruption, mga bossing. You will never go wrong sa isang tao na hindi mangungulimbat kahit piso. Tandaan mo yan. Diba? Diba? Oh. Into what happened here at the FBI and the DOJ. Will you work with us as you discover? Wala nang tanong yung nagtanong. Kala nyo, di ko kayang sagutin yan. ERFS TV, ah. Impromptu to. Walang script to, Brad. Walang script to. Nandito lang lahat to. Walang kopyahan to. Walang binabasa. Sagot ka agad. The nature of these abuses, and as you put a stop to them, will you work with us to make sure the American people get all the facts of it? Will you work with us? Patay kayo ngayon. Ibig sabihin, ako bilang bagong district attorney ba? Attorney General para. Bilang bagong state attorney general, ako mismo makikipagtulungan sa inyo lahat ng kailangan yung dokumento mula sa opisina namin. Backwards, bibigyan ko kayo ng access. Patay!
Tay. this never happens again. And Senator, yes, I look forward to working with you and the Democrats. I would think this is something that we can all agree on both sides, that this should not be happening in the United States of America. Tay tayo dyan, this shouldn't be happening in the United States of America. Yari. Kaya naman pala si Bongbong hindi kinokontak si Donald Trump, ang kinokontak si Kamala Harris. Oo, tek yan. Lahat ng mga sinasabi nito ni ate ngayon, taliwas doon sa pinaggagawa dito sa Pilipinas. So sabi nito ni ate, di ba, agree tayo lahat doon. Dapat lahat tayo magkaisa doon. Mali yun. Mali yun, di ba? O, sige. Sige, makikipagtulungan kami sa inyo. Nako po. And work together on it. That's fantastic. Let me ask you one other question here in my just few seconds that are remaining. This memo targeting Catholic parishes repeatedly refers to as an expert source a group called the Southern Poverty Law Center. Anyways, congratulations. Ngayon, ito ngayon ang gusto kong i-ano sa inyo. Ha? Ito yung gusto kong ikwento sa inyo mga bossing. Ha? Seryoso to. Ang Hawaii, diyan unang binaboy si Pastor Apollo Kibuloy. 2018, hinuli siya diyan. Dinala siya sa isang holding center. Isang buong araw, wala siyang access sa lahat. Mag-isa lang siya. Wala rin siyang gamot kahit na kailangan niyong uminom ng mga gamot niya. As in, wala. Walang cellphone, wala lahat. Di rin tumawag ng abogado niya. Hinold siya diyan. Ilang beses siyang binalikan. Are you a friend of Rodrigo Roa Duterte? Sabi niya, yes. Alis ulit. Balik ulit. After a while, are you really a friend of Rodrigo Roa Duterte? Yes. Alis ulit. Balik ulit. Paulit-ulit lang siyang binabalikan. Yun lang ang tanong sa kanya. Are you really a friend of Rodrigo Roa Duterte? Ang sagot niya, sabi niya, for the last time, I will answer you. Yes, I will I am a friend of Rodrigo Roa Duterte and I will not betray him. Yun, pinalabas siya. Pinalabas siya mga bossing. Pinalabas, pinauwi ng Pilipinas. Oh, pinauwi ng Pilipinas. Doon nga niya nalaman lahat ng kabulastugan na meron na palang ahas Oh, tapos, anong nangyari? Oh, ano siya? Niransak din. Pinusasan pa nga si Carlos sa Hawaii. Niransak yung Hawaii. O yung LA, niransak yan. Winarak yan. Winarak yung LA. O, alam nyo ba kung anong nangyari, mga bossing? Dahil sa nangyaring yan, at alam ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi siya mabibigyan ng hustisya dahil sa hayop at demonyo nga yung mga namumuno. Alam mo ginawa niya, mga bossing? Ang ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy, nagdemanda siya. Alam mo saan siya nagdemanda? Nagdemanda siya, nagsumbong siya sa Diyos. Sinumbong niya lahat ng nangyari sa simbahan niya. Nangyari sa Hawaii, nangyari sa LA. Sinumbong niya. Alam niyo ba na nanaginip siya? Nanaginip siya, mga bossing. Even before everything happens, nanaginip siya. Sabi niya, nakita niya sa panaginip niya, America is burning. Yun ang nakita niya sa panaginip niya. Nasusunog ang Amerika. Ipinreach niya pa yun. I saw in my dream that America is burning. Nasusunog ang Amerika. What happened? Hawaii. Nasunog nung nakaraan lang. Ang daming namatay. Itong sa LA hanggang ngayon, umaapoy pa. Hindi ko lang may pakita yung video na yan kasi mahaba yung video na yun Pero yun nga, blood is dripping on the wall. Ito nang nangyayari sa mga bansa na hindi naniniwala sa Diyos at sumisira sa simbahan, sumisira sa mga taong nananampalataya sa Panginoon. May mga sarili-sariling pananampalataya. Yung mga simbahan, dinesecrate. Anong nangyari dito sa atin sa bayang Pilipinas? Winarak, hindi lang winarak, binaboy talaga ang KOJC. May namatay pa, may namatay pa. Bukod tangi, mga bossing. Nung nakaraan, yung kay Risa Ontiveros, natatandaan nyo? Yung kay Risa Ontiveros, yung kay Senyor Aguila. Di ba simbahan din yun? Inatake din nila Risa Ontiveros?
O sinong umatake nagpakulong kay pastor ngayon? Di ba si Risa Ontiveros din? So tingnan mo, di ba? Pattern, religious group, religious organizations. Kahit naman kalokohan yung si Senyor Aguila, may reliyon sila at may paniniwala sila, wala kayong paki doon. Wala kayong paki doon kung ano yung paniniwala na, kung maniwala sila kay kung maniwala sila kay Senyor Aguila at alam nila lilipad yung balang araw. Wala kayong pakialam doon, yun ang paniniwala nila, irespeto nyo yun. Yun lang naman magkakaiba tayo ng reliyon, ng paniniwala, irespeto nyo. Kung ano yung claims ng bawat mga religious leaders sa buong Pilipinas, irespeto nyo, kanya-kanya tayo Tinarget din nila yun. Tapos ito naman, si Pastor Apollo Kibuloy, tinarget din nila. Ganito nangyari. Winarak-warak, winasakwasak. Asan si Pastor ngayon? Binababoy. Nasa kulungan ngayon. Hindi pa nakakalabas. Kahit na yung mga kaso naman niya nung una, bailable. Pero biglang ginawang no bail. So tuloy-tuloy ang pangbababoy at pang-aabuso kay Pastor. Anong ginawa ng langit sa Amerika? Ayun, sinunog. Anong mangyayari sa Pilipinas? Sana wag yung Pilipinas. Sama-sama tayong magdasal na sana walang gawin sa Pilipinas. Sana diretso na. Irekta mo na, irekta nyo na. Irekta nyo na dun sa mga talagang gumawa niyan. Irekta nyo na kay Torre, kay Marbil, kay Abalos, kay Bongbong, kay Boying Rimulya. Irekta nyo na sa kanila yung ganti. Rekta na, Esmi, kidlat kung kidlat. Oo, yung paglabas nila uulan ng Bareta de Cabra. Ito yun sakto, no? Sakto, di ba? Boom, paglabas mo, pucho, umuulan ng Bareta de Cabra, hindi mo alam kung saan nanggaling. Alam niyo may Bareta de Cabra, baka naman patawa ako ng patawa rito, ha? Mas di nyo alam yung yung Bareta de Cabra, yun yung malalaking tawag dito, yung pangtanggal ng pako. Pwede pantanggal ng malalaking pako, pwede pambungkal ng lupa. Malay mo, paglabas nilang gano'n, umulan ng mga distress na pako. Gano'n. Saktong-sakto. Si attorney ganito. Paglabas, puta, umulan ng pako. Ayun, sinalo niya lahat. Gano'n. Ayun yun, mga boss. Nagpapatawa lang tayo para medyo light na yung conversation natin. Pero totoo to, mga bossing. If it happened in the US, dahil sa kawalan ng respeto sa relihiyon, sa Panginoon, mangyayari yan sa inyo. Hindi pwedeng hindi mangyari. Mangyayari yan sa inyo. Kahit gaano kalalakas ang katawan nyo, jogging kayo ng jogging. Akala ninyo wala kayong bisyo, putya, maniwala kayo, biglang-bigla. Lahat ng mga perang nakulimbat ninyo dahil dito sa ginawa ninyo. Lahat ng mga kinita nyo, kulang pa yan. Una, sa mga kaso nyo. Pangalawa, sa mga sa mga mangyayari sa inyo. Sana naman wag masunog ang Pilipinas. Wag naman sana ganun, madadamay pa yung iba sana naman wag masunog ang Pilipinas. Sana irekta nyo na. Alam nyo naman saan nakatira yung mga yan. Diretso nyo na doon. Wag nyo nang idamay yung mga yung mga wala namang kamalay-malay. Okay, so eto mga bossing. Kaya sana makabalik si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa Amerika at makapag-preach ulit, maikot ulit yung buong Amerika, makapag-preach ulit para matanggal yung sumpa, pati dito sa Pilipinas. Palabasin nyo na. Sana makalabas na siya. Sana makalabas na si Pastor Apollo Kibuloy para na siya, makapag-preach na siya ulit at lalong-lalo na makapakampanya, manalo, tapos mabago na bayang Pilipinas. Palakpakan natin ang napakagandang balitang ito at sana marami kayong natutunan dyan sa ating diskusyon. Grabe, ang tagal nung discussion ko dun Yun lang topic ko ngayon, grabe. Okay lang yan. Basta ang importante na i-discuss natin yung mga importanteng mga dapat i-discuss. And I hope na malinaw na sa lahat.
Oh, I hope na malinaw na sa lahat mga bossing.